Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, May 2, 2025. Patuloy pa rin natin minomonitor itong low pressure area na nasa eastern section nga po yan ng Caraga region. At nakapalaw pa rin po yan sa ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto po yan sa Caraga, eastern Davao. Kasama rin po ang eastern Visayas. Asahan natin may mga tsansa nga po ng pag-ulan. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, patuloy nga pong bumaba yung tsansa nito na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Pero ayon naman sa pinapakita ng model forecast ng global forecast system, ito po ay posibleng maging bagyo. So dalawang weather forecast system ang ating minomonitor kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo. Pero as of now, as low pressure area, ito ay posibleng magdala nga po ng pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Dito naman po sa ating satellite image, makikita naman natin yung makakapal na kaulapan na apektado po niyan itong eastern Visayas, kasama rin po itong Mindanao. May mga tsansa po ng pagkulimlim na kaulapan o yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po May 3, expected natin as low pressure area pa rin, apektado pa rin po niyan ang parte pa rin po ng Visayas at maging sa parte ng Palawan. Pagdating naman po ng May 4, yung low pressure area na yan, posibleng nasa parte po yan ng Palawan, kaya expected natin sa parte ng Palawan ay mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng May 5, mapapansin nga po natin unti-unti na pong lumalayo itong low pressure area at posible po itong dahan-dahan ng malusaw. Pagdating po ng May 6, magiging maayos at maganda na po muli ang ating lagay ng panahon. Pagdating ng May 7 hanggang May 8, may chance po tayo ng posibleng pag-ulan sa eastern section ng Luzon at kasama po ang Bicol region. Pagdating naman po ng May 9 at ng May 10, makikita po natin patuloy pa rin po magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Bagamat may mga tsansa ng pag-ulan, mataas pa rin po yung ating mga heat index lalo po sa tanghali at hanggang alas 3 ng hapon, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Pagdating po ng May 11, asahan natin mataas ang posibilidad na may tsansa po ng pag-ulan sa eastern section ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating po ng May 12 hanggang May 13, dito po ITCC pa rin ang makaka-apekto sa parte ng Mindanao. Pagdating po ng May 14 hanggang May 15, dito po may mga low pressure area tayong posibleng i-monitor dito nga po sa may eastern section ng Davao, at yung isa po nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung i-monitor natin. At tayo naman po sa advanced forecast na inilabas ng Bagong Pag-asa DOST naman, na kanilang prediction, meron po 1 hanggang 2 bagyo na posible pong mabuo o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang ating posibleng mga bagyo, kung may mabubuo, posible po magkaroon ng mga landfall scenario yan sa parte ng Visayas, dito po sa may parte ng Bicol region or somewhere dito po sa may parte ng Luzon. Pero magre-record po yan papunta po ng Japan. Dahil nga kung mapapansin natin, posible pong dahan-dahan magkaroon ng pagbugso ng habagat. Pero ito po, advanced prediction pa lamang, ay malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.